Hello, good evening. Ayan, grabe naman introduction, no? Ako may gawa nun eh. Kaya dapat magaling talaga. So, good evening. Buti na lang naka-attend po ako kasi last 2 days ago, sabi ko kay Boss Kay, na-sprain ako. Ayan. So, hindi ako makalakad. And then, kaninang umaga, ang daming nagtatag sa akin na ako daw pala yung speaker. Tapos nag-post pa si Ma'am Michelle ng napakahabang post. Tapos hindi ko ma-react kasi absent ako sa ano eh. Hindi ko alam re-react ko. So, ayun. Sabi ko na kasi sige na nga, ituloy na natin yung discussion. Baka meant ako, dali ni Lord dito. And I hope may matutunan kayo tonight sa i-discuss natin. Okay? Hindi. So, ayan, ang ating topic ngayon ay Use Money Wisely, a Biblical Guide to Financial Stewardship. Okay. Sabi daw sa Bible ay, money is not powerful. Management is. No? So, it's not the amount of money daw. No? Kaya nga 'di ba, nakakita na kayo ng nanalo sa loto or nabalitaan sa TV, 'di ba? Nanalo sila sa loto. And 'di ba parang eventually parang meron pa nga nung documentary sa TV na eventually yung lahat ng nananalo sa loto eventually bumabalik sila dun sa hirap. Kasi hindi nila na-acquire yung skills para makarating dun sa point na yun ng yaman na yun eh. 'Di ba? So it's not the money, no? Yung management siya. Nawala. So, ayun, no? So, yung wisdom daw, or yung skills na kailangan mong matutunan at pagdaanan, iba siya doon sa pagkuha agad ng money. So, ayan, many increase income but never increase the wisdom. No? So, ayan. Hello po sa mga bagong dating. Ayan, so, ayan, it's, dapat ay being smart over being emotional. No? Hindi dapat tayo padalos-dalos sa pagbili. Ayan, lalo na ngayong may war, no? So, later on, di-discuss natin yung nandito yung cash flow. Okay? So, next. So, ayan daw. Ang may tinatawag tayong kingdom foundation. No? Ang money daw is a trust, not an entitlement. No? Sabi dito sa Luke 16:11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? No, di ba? Ang ganda nun. So dapat daw sa maliit pa lang, dito pa lang sa yaman dito sa mundo, marunong na tayong mag-handle. No? Kasi nga mas yung greater, yung true riches, di ba, ay yung sa afterlife. Di ba? So, ayan. The worldly wealth is temporary. God uses money to test our faithfulness before entrusting us with eternal treasures. Money is not the reward, it's the examination. Grabe, nung bigat nun, no? Hindi daw pala yun yung reward. Exam lang yun kung paano natin siya gamitin. Kaya nga, di ba, nakakita na kayo ng taong mayabang nung yumaman siya. Di ba? So meaning nun, mayabang talaga siya. Na-amplify lang siya nung money. So mayabang talaga siya, inborn siyang mayabang. Hindi yung money may kasalanan, in-amplify niya lang. So kung mabait ka, tapos nagkaroon ka ng money, mas babait ka. So ganun siya. So amplifier daw yung money. Okay? So ayan, tonight, syempre, may tuturo ako sa inyo, no, kung paano mag-analyze ng data. Alam ko marami dito sa inyo yung mga negosyante. No? So I want to teach you na kung paano nyo ba gagamitin yung knowledge na binigay ni God sa inyo, syempre, para mas ma-manage nyo mabuti yung money na pumapasok sa business nyo. Kasi kung hindi nyo i-manage yun, so parang hindi mo rin pinahahalagahan yung money na pinagkatiwala sa'yo. Kasi may choice ka naman na gawin yun pero hindi mo ginagawa. Diba? So, ayan. So, meron ditong sample data, no, ng mga sales, no? So, etong data na to siya? Actual data siya na minanipulate lang, minultiply or dinivide, kayo na bahala mag-isip. Pero yung relationship
nung mga numbers na yan actual scenario, no, ng isang brand. Okay? So, pag nakita nyo ng ganyan, 'di ba, parang sobrang hirap makita ng mga issues niya. Meron diyan, maraming issues 'yan, no? Ito yung tinatawag na income statement ng negosyo, no? So, yung income statement, nandun yung income. So, from sales, tapos yung cost of sales, then expenses, yung pinakababa niyan is net income, no? So, ang business kasi ay lumalaki dahil sa net income. So, paano nyo mapapalago yung money na pinagkatiwala sa inyo kung hindi nyo alam kung saan siya napupunta? Di ba? So, kailangan alam mo saan siya napupunta and paano siya gamitin. Okay? So, kung makikita nyo dyan, kapag nakaganyan kasi, yun nga, mahirap siyang makita kasi puro numbers, no? Para siyang telephone number, ang dami. 9 digits. No? So, may ginagawa kaming strategy para makita nyo siya. No? Pero pagka ganyan, may nakikita kayong mga issues. May madaling makita dyan. Ayan, si Sir Tor. May nakikita ka, Sir Tor. Anong issues? Ayan, may net loss. Sige, ano pa? Kung makikita nyo, yung March, mababa yung sales, pero isa sa pinakamalaking net income. Kita nyo? Ang taas ng bank charge ng January. Kita nyo? January, bank charges, mataas. Yung the rest, ang hirap na makita. Pero may ginagawa kami sa ZK Summit para makita nyo siya. Ayan. It's making it a percent of the sales. So kapag ganyan, kitang-kita nyo na ngayon kung ano yung mga nakalutang. No? Sa January, may issue dyan. Ang taas ng bank charge. No? So, paano kung isa kang negosyante na wala kang income statement? Sa tingin mo, mareresolve mo yung mga issues ng negosyo mo? Di ba hindi? Kasi hindi mo siya nire-record eh. Kasi karaniwan sa mga negosyante, wala silang record at all. No? Or magulo yung record. Kasi dapat yung bagay na naka-record dito, kapag hinimay mo yan, kunyari, marketing expense, kailangan yung total expenses nyo, magsasum up talaga dyan. Na pag tinignan mo yung mga resibo nung bawat isa, makikita mo talaga dyan. Hindi yung hihingi ka ng sales sa sales team mo, tapos hihingi ka ng number of sales sa accounting department mo, tapos magkaiba yung figure. Hindi siya dapat ganun. So, dapat malinis muna siya. Okay? So, yun. So, syempre, as a company, ang goal mo, dapat tumaas yung net income. Diba? So, hindi pwedeng net loss. No? So, titignan mo ngayon dyan kung ano yung pwede mong gawin na pababain. So, ayan, makikita nyo dun sa January, ang taas ni bank charge. So, ano yung pwede mong gawin as owner para yung bank charges, bumaba? So, mag-i-investigate ka ngayon. Malaman-laman namin yung mga sales people namin, pagka nag-o-offer pala ng product, ang bukang bibig agad nila, sir, meron po kaming 24 months niyan. Meron po kaming 12 months niyan. Hindi naman nagtatanong si client. Naka-experience na kagayon sa mall. Sir, pwede yan installment. 6 months. Para makuha nila yung benta. Then, chinek namin yung policy namin that time. That time pala, yung policy namin, hindi naaapektuhan si sales person, no, doon sa commission niya kapag mas malaki yung terms. So siya, sa sarili niya, okay lang siya. Basta ako makuha ko tong benta na to. Okay? Okay. So guys, nirarun through ko sa inyo kung paano ka dapat nag-iisip as business owner. Ha? Parang yung thinking habang inaano natin, yun yung dapat maging take away nyo. Okay? So, ayun. So dapat pala, pag gagawa ka ng policy, yung goal ni company, tsaka goal ni employees, dapat pares kayo ng goal. Ikaw, ang goal mo, syempre, malaki yung net income. Ang goal ni employee, makabenta. So, dapat yung rules nyo, naka-angkla, hindi siya parang magkaiba kayo ng goal. So, that time,
yung policy namin, hindi naka-angkla doon kasi hindi naman natatamaan si sales kapag binenta niya to ng mas mahabang percent. So hindi niya naiisip na si company yung nagsasuffer that time. Kasi ako, as sales, goal ko lang talaga, bumenta. O, 24 months, 36 months to pay, okay, sige. Basta ako may benta, may commission ako. Okay, so anong gagawin dapat ng management? No, si management dapat gagawa siya ng policy na mag-a-align yung kanilang mga yung kanilang mga goal, yon. Okay, salamat, mahal. So, gagawa kayo lagi ng policy na align yung goal nyo. So, binago namin yung policy. Sabi namin, kapag ka credit card or at cash, magkaiba yung percentage na nakukuha nila. Double yung nakukuha nila kapag nag-cash si customer. So mind you guys, yung percentage ng per month, 1% yan 1 month. So kung 24 months mo sinwipe, 24 months yung nawawala dyan doon sa company. Okay? So ayun ang ginawa namin dyan. Okay, nasolve na namin siya. Nung February, may income statement na naman. No? So, hindi na siya net loss, pero mababa pa rin. Kasi ang goal namin, 20% ang net income. Kasi yun kasi yung, yung parang standard sa mga SMEs. Dapat, ang net income mo, nagta 20%. No? At least. So, 8% mababa. Hindi pa rin namin matanggap. So, tinignan namin ngayon yung mga expenses. Salary, 6%, okay naman. No, hindi naman siya ganun kataas. Delivery, 5%. Rent, 5%. So, hindi rin siya ganun kataas. Artist, 3%. Ads, 4%. Bank charges, bumaba na, 5%. Pero may issue pa rin. Tinignan namin yung cost of goods sold. Ang taas niya, 64%. Nung January kasi, syempre, nandun niya yung issue na yon, pero hindi pa siya nafokusan. Kasi, syempre, akala natin bank charges yung pinakakumakain eh. So, for the following month, February, syempre gusto namin ma-hit yung goal na mag 20%. Si cost of goods sold, 64%. So, anong una nyong gagawin kapag ganyan? Anong una nyong i-check? Okay, price ng supplier, correct. Di nagtaas yung price ng supplier. Anong next na i-check? Dollar, di naman tumaas ng konti pero hindi siya ganun ka-material. Shipping fee, since kasama siya sa landed cost, sa cost of goods sold, hindi rin naman nagbago. So, ang naging problem ay yung mga discounts. No, discounts. Kasi tataas yung cost of goods sold mo kapag mababa yung sales mo. No, yung tataas yung percentage yan kasi mababa yung gross mo eh. So yung relationship nila malapit. So pag tumaas yung sales mo, liliit yung cost of goods sold. No, so ganun yung relationship nila. So okay, tinignan namin, nag-sales audit ulit kami. Ang unang bukang bibig pala ng mga sales ay, ma'am, may discount po kami. Ganito po. So paano namin siya in-analyze? Chinek namin yung data. In-average namin yung actual prices ng mga products namin versus dun sa SRP. No? So, malaman-laman namin, meron kaming product na 280,000 yung SRP niya that time, tapos nabebenta lang siya ng 200,000. So, imagine yung discount na yon. No? And lahat ng mga items namin, ganun kalaki yung mga discounts niya. So, bakit? Check ulit kami sa company policy. No? So, nakita namin ngayon. Ito pala, yung ginagawa pala namin before na commission, naka peso value. So, regardless kung ipa-discount nila yung item or hindi, ayan na naman, hindi na naman sila naaapektuhan. So, hindi sila mindful sa mga discounts nila kasi ang lang nila, i-cash yan or installment, di ba? Ito naman, discount naman yung inaano nila kasi hindi sila naaapektuhan. So, anong resolution ang ginawa namin during that time? Ginawa namin, naka-percentage ng sales na yung commission nila.
So the more na nagpapa-discount sila, the more na bumababa yung commission nila. So ngayon, mag-iisip sila ngayon, i-deal ko ba to nang kaya ko naman i-deal siya ng hindi nagka-credit card? Tapos kaya ko ba to ng lower discount lang? No? Or isasagad ko yung discount tas makakatan ako ng malaking commission. So ayun na naman, na-align na naman namin yung goal ng company doon sa goal ni employee, which is niya kung magkaroon ng commission. Okay? So anong effect nung March? Ayan na, lumaki na talaga yung net income. Naging 49% na lang yung cost of goods sold, which is nandun yung level na ina-expect lang namin. Kasi yung dapat 50% ng yung cost namin usually yung margin niya nasa 50% siya. So at least ayan, nandun na siya sa level na yon. So ayan na, tama na siya nung March, no? Ang effect 23%. So kung makikita nyo dito, si March hindi malaki yung gross sales niya. Pero yung net income niya ang laki, mas mataas pa siya dun sa dito sa February na 322, no? Ito na naman April, no? Bumalik na naman yung sakit nila. Ano na namang ginagawa nila? So investigate kami. Okay na yung discount, okay na yung card or cash. Ito na. Ang ginagawa naman nila, freebie. 'Di ba? Wala nga naman yung sa nabanggit eh. Alam mo naman yung mga employees, gagawa yan ng paraan basta wala sa policy. Freebie naman ang ginagawa. Imaginein mo freebie, wala yung kabanggang sales. Talagang COGS yun na diretso. Lolobo talaga yung COGS mo doon kasi walang kabanggang sales yun eh. Freebie, minsan 3 pa. 3 ganito, 5 ganito. Ganun. So, ayan. Ano kasi yan? Ayun nga, massage chair yan. 3 recliner ang pinabibigay nila. Imagine, galante. So, kasi hindi sila naapektuhan. So, yun, after nun, bawal na sila mag-freebie. So, ayun na. Nung May and June, okay na siya. So, hindi na siya naulit. No? So, na-solve namin yung mga policies na yun. Okay? So, imagine kung wala kayong data, paano siya magagawa? Or kung hindi nyo ito ginagawa, isang buong taon, lalamunin kayo ng expense nyo. Kaya maraming businesses nagsasara. Kasi hindi nila inaaral kung ano ba talaga yung ginagawa nila. Diba? Kumbaga ano lang sila, subo lang sila ng subo kung anong gusto nilang pa-discount, pa-ganyan. Akala nila nag-grow sila pero hindi. Pabalik yung growth nila. Kaya hindi nagiging sustainable yung mga business. Okay? So, ayun lang. So, eto, meron tayong 5 principle ngayon. No? May natutunan kayo doon? Ma-apply sa business? Dapat ma-apply, ha? Okay. So, stewardship daw is a skill. No? Spending is easy, wisdom requires discipline. No? So, di ba yung alamat ng langgam tsaka tipaklong? Tama ba? Kinukwento ko yun kila Zion eh. So, si langgam, di ba, masipag siya mag-store. Kaya nung panahon ng sakuna, meron siyang bubunutin. Ayan, sabi sa Proverbs 21:20, the wise store up choice food and olive oil, but the fools gulp their down. Yung iba ubos biyaya. Anong ginagawa ng mga ibang employees kapag nag-13th month pay? Di ba? Ano gagawin? Ayan, nagpapareband. Inuubos, walang sinesave. Di ba? Talagang ubos biyaya. Mamaya meron yun. Ayan. So, ayan, not everything earned should be spent. No? So, today's discipline creates tomorrow's security. No? Lalo na ngayong war. No? I-manage nyo yung cash flow nyo. Ayan. Cash flow over flex. Diba? Ito yung pinakamahirap. Kasi kapag kumikita ka na, ang sarap mag-flex eh. Kailangan na malaman ng mundo, yung mga nang api sa'yo dati, kailangan niya lang malaman na eto na ako ngayon, no? Hindi mo na ako pwedeng apihin. Diba? Kailangan mong i-flex yan.
A feast is made for laughter, wine makes life merry, and money is the answer for everything. Sabi. Tapos, kapag daw meron kayong income, no, dapat daw ang mauuna sa inyo, yung number 2 nyong gagawin, is mag-save. No? Bago mag-invest, reinvest, giving, and controlled lifestyle. Yung luho, nasa dulo pala siya. Ang iba kasi ang ginagawa, di ba? Income, luho, savings. Minsan negative pa yun, may utang pa yun. Di ba? So dapat daw, mauuna lagi ang savings. Okay? So, alam nyo ba, nung dati, nung nagsisimula kami mag-business, si Mary, gustong-gusto niyang bumili kami ng van. Kasi hindi namin mabili-bili. Kasi nga, syempre, mas pinaprioritize namin yung growth ng company eh. That time, I think medyo malaki na rin yung sales nun eh. Mga 2021 ata yun. Magsasabi na ako ng figure. Matagal na naman yun. So parang yung sales namin nun, nagta-30 million na per month. No? Hindi pa rin kami makabili ng van na yon. Kasi alam ko na yung money na yon, no? So ewan ko ba binigyan ako ni Lord ng ng mindset na parang kaya kong magtiis muna. Actually next yun, yung delayed gratification. Kaya kong magtiis muna na alam ko kasing mas mag-grow pa siya. Mas nandun yung passion ko sa pag-grow ng money over dun sa luho. No? So, siguro thankful ako na yun yung binigay niya sa akin na mindset. No? Dapat balance. Mahirap kasi pag pares kayong gastador. Hindi lalaki yung business nyo. So, ayun pa. Tsaka dapat din hiwala yung personal money sa company money. Ha? Hindi dapat siya, lumalaki yung dito. Yung pala, kumonti lang yung inventory mo kaya lumaki yung cash nung business tapos bubunutin mo. So hindi siya mag-grow. 'Di ba? So dapat by dividends talaga ang para at least galing siya sa net income. Hindi siya galing sa capital ng business. Okay? So ayan, lalo na ngayong war pala, no? Cash flow is king. Kung meron kayong mga expansion, baka i-hold nyo muna. Kasi nagawa na ba kayo ng risk assessment ng mga companies nyo? Actually, kahapon nag-meeting kami ng mga executives. No, halos 5 hours kami nag-meeting. In-identify namin yung lahat ng companies, ano yung mga risk, anong gagawin natin kapag yung sales bumaba ng ganitong level, pag ganitong level, anong gagawin sa mga employees. So, kahapon, pinlano na namin lahat yon. No? So, kapag may mga triggers na siya, and alam na namin yung mga gagawin, hindi na yung magpapanik kayo. No? Pagka biglang bumaba yung sales ng ganito, anong gagawin namin? So, kahagabi, minap na namin lahat nung gagawin namin. And then may mga certain triggers na siya. So, naka-planned out na siya. So, kapag mangyari man yon, which is sana hindi, at least prepared prepared na yung business and yung mga team kung paano ang gagawin sa mga tao, yun, sa operations, yun. So, I highly suggest na, mag-risk assessment sa mga business na meron tayo ngayon. Kasi, hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na linggo. No? Actually, di ba may 5 days na si Trump? So, this week natin malalaman kung ano ba talaga ang kahihinatnan. Magbabati na ba sila or hindi? Yeah. So, better na yung cash flow natin is malakas, no? Yung dapat at least kung kaya nyong mag 4 to 6 months na totally walang sales aandar yung negosyo nyo. Yung wala talagang inflow ng pera, tapos 6 months aandar yung business nyo. Kung kaya yon, i-save nyo yung money na yon from now. Yan. Ayan. The next is make money work for you. Stop working for money and start multiplying it. So, ayan, may mga iba't iba tayong paraan, no, para yung money ay mag-work sa atin. So, investment, syempre. So, ayan yung position. Place your money where it serves your long-term vision. Ano bang vision nyo talaga?
No? Vision nyo ba na sobrang yumaman? Vision mo na sapat-sapat lang? So, dapat alam nyo yung vision nyo. Ano yung vision ng company nyo? Okay? Tapos circulate. Ayan. Keep money moving strategically to create value. Kasi, guys, kapag yung pera nagmo-move, yung economy ng bansa umuunlad. Kasi kapag nag-hoard na lahat ng tao na hindi na gumagastos, doon nag-start bumagsak yung economy. Kasi yung GDP natin, guys, ano yun, ang formula nun ay sa spending ng bansa. So the more na nag-spend ang yung isang bansa, the more na mataas yung GDP nila. Okay? So yun yung formula nun. Naka-angkla siya sa spending. Ayan. Sabi dito, 'di ba, So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. Now, from Matthew 25 to 20. Actually, ito yung parable of the talents. No? So yung merong tatlong servant na binigyan si Lord, yung isa 5, yung isa 2, isa 1. So yung 5 na nabigyan, naging 10. No? Na-double niya. Yung 2 na nabigyan, naging 4, na double niya rin. So, pinarami nila. And then si 1, tinago niya lang, hindi niya pinalago. So, nagalit sa kanya at ibinigay doon sa pinakamarami. No? So, anong meaning nun? So, yung talents na yon hindi lang yun money. Kasama doon yung skills, di ba? Kaya yun iba-iba eh. May 5, may 2, may 1. Kasi hindi naman tayo pinanganak na pantay-pantay. May taong magaling sa arts, may taong magaling sa music, may taong magaling sa business, may taong magaling sa academics. 'Di ba? So, iba-iba tayo ng strength. And yung mga skills na yon dapat mas ini-improve natin. Na kung magaling ka sa music, dapat at ini-improve mo yung gift na yun sa'yo. So, ayun yung pinaka-sense nung ano na yun. Nung Bible verse or yung story na yun. So, idle money loses value, productive money multiplies. God expects increase, not excuses. Wala daw excuse, no? So, imagine nung pandemic, actually, sobrang thankful ako na ano talaga. Hindi ko alam, basta binless ako ni Lord na, alam mo yun, makita yung mga opportunity sa mga bagay-bagay. And sabi ko nung pandemic, hindi naman mawawala yung pera. Mag-shift lang yan into somewhere. Diba? Kasi hindi naman mawawala yun eh. Lilipat lang yun kung saan siya papunta. And dapat, sabi ko nung pandemic, nag-start yung pandemic, sabi ko dapat isa ako dun sa mapuntahan nung money na yon. No? So, ayun nga, nangyari siya. Nakita ko yung opportunity sa e-commerce. And doon nga papunta yung money. Kasi doon nag-boom yung lahat ng e-commerce eh. So, parang swerte lang ako noon na starting 2016, marunong na ako mag-Lazada, Shopee, nagpapak na ako noon, 'di ba? Yung mga online seller noon, parang mababa pa yung value. Pag nagtitinda ka na sa Facebook, buntis ka daw or nakabuntis ka. Nabutan yung era na 'yan. Uy, buntis to, nagtitinda na sa Facebook. Ganun yung image dati ng online seller eh. Ngayon hindi na. Ano na sila, entrepreneur. Sila na yung inaapi ng gobyerno ngayon. Di ba? Mga api. Di ba? So, tayo na yung ang daming mga rules na hindi, na against sa atin, no? Tapos, namimigay ng ayuda. Ba't ba ganun? Tama ba yun? Sa tingin niyo? Dapat ba na mas i-empower yung mga nagne-negosyo na maliliit o yung hindi nagwo-work? Ayan, tupad daw. So, I think dapat mas fine-favor yung mga nagwo-work. Di ba? Lalo na yung middle class kasi ayun yung unang tinatamaan eh. Di ba? For example, tumaas yung gas. Sino ba unang tatamaan? Yung mayayaman ba or yung middle class? Di ba yung middle class kasi sila yung nagsisave talaga for that. Di ba? Sila yung unang-unang laging tinatamaan. Nakakalungkot lang. Okay. Ano pa ba? Grow your money. Meron pa ako nag-iisang racket nun. Share ko lang sa inyo. Sino nakaalam nung laro na Axie nung pandemic? Sinong nalugi sa Axie?
Ayan, maraming nalugi. So, kwento ko lang sa inyo, nag-start yung Axie nun. Sabi ko, so, nandun ako, napadpad ako sa ano na yun. Kasi ano na ako, simula bata gamer talaga ako. Naglalaro ako ng game, kunyari, simula Ragnarok, gano'n yung Counter-Strike. And naglalaro ako lagi that time para hindi lumakas. Gusto ko yumaman. Gusto ko yung pinakamayaman sa game. No? So, basta wala ko pakialam sa malakas. Gusto ko ako lang yung mayaman doon sa economy ng game. May mga game pa na parang nakokontrol ko yung buong economy. Ganon. So, during Axie days, sabi ko, di lahat nag-i-scholar. Sabi ko, bakit sila nagpapa-scholar? And then kinumpute ko yung meron kasing breed. No? So yung Axie guys, ano yun? Para yung nagbe-breed ka ng aso, tas ibebenta mo yung anak. Tas yung anak, parang makaka-gain siya ng something, yung SLP, which is nabebenta siya. No? So parang nagtatrabaho yon. So merong mga scholars, ganun yung structure nun. Scholars, then yung nasa ibabaw is, yun nga, yung mga nagpapa-scholar, yung boss. No? So yung scholars, sinesweldohan yan, 50-50 sila doon sa or 40-60 doon sa nakukuha nilang gain. So scholar, para silang mga nagtatrabaho. Si breeder, yung nagpapa-scholar, bumibili sila ng mga, yung team, para ipalaro nila doon. Then si breeder naman ay yung mga nagpapaanak. Sabi ko, nung kino-compute ko siya, kapag magbe-breed ka nung Axie, ang cost mo lang, so syempre, compute ka eh. Ang cost mo lang para mabuo yung isang team, 3 Axie yun, is around 40,000 that time. 40,000 yung cost mo. Ayun yung cost to sell mo. Kumbaga sa baboy, ayun yung cost para mapalaki mo, mapaanak mo yung yun yung manganganak na siya. Ang cost ng 40,000. Tapos, kapag binenta mo yung team sa labas, nagre-range siya ng 90,000. So, imagine nyo may 50,000 profit ka na doon. Kung pinanganak mo versus doon sa bumili ka ng team. Tapos, yung mga bebentahan mo noon, ang ginagawa nila, pinapa-scholar nila, tapos 3 months nila yun mga ROI. Based sa value nung that time. So, kino-compute ko, 3 to 4 months mga ROI nila yung binili nilang 90,000. Sabi ko, bakit hindi lahat ng tao ginagawa yun? So, that time, sabi ko, sige, hindi ako magpapa-scholar. Magbe-breed lang ako na magbe-breed. Kasi, hindi ko alam kung 3 months, babagsak na yung economy nung Axie. So, might as well, i-cash in ko na yung 50K. Total, wala namang limit para mag-breed. Pwede ka na magpaanak ng napakarami. So, nagpapanganak lang ako, benta. So, ganun lang yung ginawa ko. Kaya that time, hindi ako nalugi sa Axie, na-withdraw ko siya. Ang na-withdraw ko doon, parang 12 million pesos. Ang capital ko doon, 400,000. So, ayun nga, parang hindi ko alam kung masaya kasi mag-i-grow yung money eh. And masaya siya kapag naiintindihan mo yung laro. Diba? Sino nagpapa-scholar? Bakit kayo nagpapa-scholar? For sure sila yung mga nalugi eh. 'Di ba? Para hindi nyo na mag-breed, na bakit binibili yung nakukuha ng mga scholar. 'Di ba? Parang bakit nga ba binibili 'yon? Kasi kaya ka mo maintindihan eh, bakit siya binibili? Kasi may demand siya. Saan ginagamit 'yon? Saan sila kumikita? So, kapag papasok kayo sa isang bagay, dapat naintindihan nyo yung whole picture nung pinapasok nyo. Ayun lang. So, yon. Kailangan daw palaguin ng money. Okay? Ayan, delayed gratification. Ito yung pinakamahirap na discuss natin kanina, di ba? Na yung yung pag umuunlad ka na, kailangan mo na talagang i-flex. So, immediate pleasure that destroys long-term stability. Ayan. So, sabi sa Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. And fast money disappears quickly, and faithful money compounds over time. So, basta guys, palaguin nyo lang ng palaguin yan. And dapat, sa income, dun lang talaga kayo kumukuha and percentage of that.
No? So magkaroon kayo ng structure sa company nyo, yung salary nyo, structure nyo na sumisweldo lang talaga kayo, and then sa income, doon lang kukuha. No? So, yan. Fast money fades, faithful money grows, and wealth is boring. It is disciplined, strategic, and patient, and waiting is power. Sobrang hirap kasi niyan eh. Yung kapag, yung alam mo na yung capable mo na itong bilhin, pero hindi pa dapat. No? So, kaya hanga ako sa mga taong magagaling mag-handle ng pera and kaya ng delayed gratification. Sobrang hirap niyan. Hirap yan i-practice. Okay? So, yung principle number 5 natin, money is a tool for purpose, not for ego but for impact. No? So, ayun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, yung kapag mayabang ka tapos nagkapera ka, na-amplify niya lang yun. Diba? Mayabang ka talaga. So, ayan. Sabi sa 1 Timothy 6:17 to 18, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is uncertain, but to put their hope in God. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Diba? So, kapag mabait ka at nagkapera ka, ma-amplify lang yun nung money. Mas lalo kang babait. Kapag mayabang ka, mas lalo kang yayabang. Okay? So, ayan daw, ang money well used ang ginagamit sa pag-expand ng business, strengthens family. No? Kapag marami kayong yaya, di ba? Halos wala kayong away. Di ba? Kasi, imagine nyo, wala kayong yaya. Ayaw mo magpasahod ng yaya. Pag yung asawa mo naghubad ng short dyan, ay away yun. Tapos ikaw yung laging naglilinis. Pag yung asawa mo hindi naghugas ng pinggan, nagutom siya nung madaling araw, away yun. Di ba? Maraming nasosolve din na problem yung money eh. Di ba? Saka minsan, yun talaga yung common na pinag-aawayan ng mag-asawa eh. Di ba? Kapag money. And lalo na kapag lalaki ka tapos di mo ma-provide ng maayos yung family, nako. Mahirap yun. Unlike, di ba, pagka meron kayong money, di ba, kapag nanghingi ng tulong yung mga parents mo, makapagbigay ka ng maluwag sa loob mo, hindi kayo nag-aaway ng asawa. Kasi pag sapat-sapat lang kayo, di ba, yung issue yun. Pero kung meron naman kayong pambigay, nag-work kayo, napalago nyo yung money nyo, hindi siya magiging issue. Di ba? Tama ba? Pag sapat lang, siyempre, imbis na ibigay mo sa anak mo, bibigay mo pa dun sa pamilya mo. Ay. Yari ka dun. Raratratin ka ng asawa mo. No? So, ayun. Funds, vision. No? So, yung mga vision nyo, yung mga negosyo nyong gusto, money kasi ang magpa-fund dun eh. No? So, ayan, it creates opportunities. Kapag lumalaki yung company nyo, mas nagiging sustainable, dadami yung mga employees nyo, dadami yung families na nakasalalay sa inyo, di ba? Ang dami nyong napapasayang pamilya. Imagine niyo meron kayong 1,000 employees. E di 1,000 yung employees yung nagdadasal sa inyo na mas mag-grow yung company nyo kasi nakasalalay sila sa inyo eh. Di ba? Wag lang yung mga pinagagalitan. Sabi, busy to si boss oh. Pero, more or less ganun yun, yung 1,000 families na nyo, syempre, nagdadasal sila na maging Lord, sana tumaas yung commission ko. Ay, sana makabenta ako bukas para may commission ako. Syempre, yung prayer niya, lalaki yung company niya, di ba? Sana, Lord, may deliver kami bukas para meron akong tip. Di ba? So, mas lumalaki yung business, mas nagkikreate ng opportunities, mas marami nagdadasal para sa inyo. Di ba? Mas lalaki yung business. And yan, serves other. No? Mas nakakatulong ka. Kaya mo magbigay sa mga charitable institutions, sa church. Kaya mo magpa-scholar ng mga tao. I'm always a fan of scholarship. No? Kaya di ba sila Boss Ken, daming scholars. So. Kasi it's something na life-changing dun sa tao eh. Unlike ayuda, bibigyan mo, band-aid solution yun eh. Pero yung mapag-aral mo yung tao, mapa-scholar mo siya, life-changing yun. Dadalhin niya yun sa buong buhay niya. Ayan. Mga misuse money naman daw. It creates stress. Diba? Bumili ka ng isang bagay.
Pero pinilit mo lang pala siyang bilhin. Hindi mo pala siya afford. Umutang ka pa, sinwipe mo sa credit card. Stress ang aabutin mo doon. Saan ka babayad ng next installment? It fuels pride. It produces debt. Ayan. Swipe dito, swipe doon. No, it destroys peace and leads to fear. No, so, ayan, the issue is not the amount, the issue is the wisdom. No? Kaya imagine, kaya yung mga taong bata pa lang marunong na mag-ipon, marunong mag-alkansya, yun yung mga na-discipline sila dun sa maliliit na bagay. Kaya nung nagkaroon sila ng malaki, hindi sila ubos biyaya. Alam nila na paano mag-save, paano isipin yung future. So dapat bata pa lang talaga, nakahandle na yung pagmamanage ng fund. Okay? So ayan, kingdom gospel reality. You were redeemed to walk in dominion. Ayan. Restored identity. This is salvation who restores you are in Christ. Restored management. Maturity restores how you steward resources. And you are called to govern. You're called to manage provision with wisdom. So yung kingdom thinking daw as, how does this decision serve my future? No? So dapat yung mga decision nyo daw, nagsiserve sa future. No? Hindi, how does this impress people today? No? Hindi ka daw dapat pa-impress, hindi yung bibili ka nito kasi naiinis ka dun sa isa eh. Kailangan mapakita mong successful ka. Diba? Nakakainis to, mas successful ako sa'yo. Hindi dapat ganun daw yung mindset, di ba? Ang naghihirap na to ako, nakakabili ako ng ganito, pero yung pala utang yung pinambili mo. Gusto mo lang magmukhang mayaman sa Facebook. Di ba? Tatawa kayo ha? So, ayun, dapat daw laging purpose talaga. Pero hindi naman yung bawal bumili ng mga ng mga luho. Syempre kailangan mo rin 'yon kasi ayun yung mga ginugol mo para sipagin ka rin Pero wag lang yung to the point na nababawasan yung capital ng business, no? Lagi lang talaga kayo dun sa sa income, gano'n. Dividends lang lagi. Okay? So, eto na. Stop asking how much can I spend and start asking how much can I multiply. Ang sarap kayang mag-multiply ng di ba, ng money, yung tipong alam mo yun, nadodouble mo siya ng nadodouble. Ewan ko, ako na-enjoy ko siya. Kayo ba? O mas nakaka-enjoy gumastos. Ay, stress ako sa gastos Pero pag namumultiply mo yung money, di ba, sarap sa feeling. Dati, ganito lang yung natin. Dati, sobrang laki sa atin ng ng 100,000 na hindi ko ma-imagine. Pero kung hindi mo kasi kayang i-handle yung 1,000, yung 10,000, 100,000, hindi mo rin kayang i-handle yung 1M, 10M, 100M. No? Kasi hindi ibibigay sa'yo ni Lord yun Kasi dun pa lang sa maliit, hindi mo na kayang i-handle Baka kapag pinaka-handle ka niya ng ganung kalaki, masira na ulo mo. Kaya hindi niya binibigay. Kaya dapat sa maliit pa lang, alam mo na siya i-handle. No? May care lang sa'yo si Lord, kaya di pa sa'yo binibigay. Diba? Tsaka dapat talaga, makuha mo yung skills na dapat para doon. Kasi iba yung mindset ng taong kumikita ng 10,000, 100,000, 1 million per month, 100 million per month. Magkakaibang skills at mindset yun Ako nga hindi ko alam paano nakakapagpatayo ng mga building na malalaki Ibig sabihin wala pa ako dun sa skills na yon. Paano nakakapagpatayo ng casino? Paano nila napapatayo na ganyan, nasa BGC sila, tapos ang gaganda ng building. Pag pumunta ka sa ibang bansa, paano naman nila natayo tong mga building na to? Anong klaseng pera or anong klaseng skills ang kailangan mo? Diba? There's parang so much to learn. No? And I hope someday malaman ko yun paano. Pero yun, iba-ibang level ng skills yan para sa iba't ibang level ng wealth. Okay? So, laging merong matututunan. So, okay. I am a wise steward. I control my money. Money does not control me. I invest strategically. I delay gratification. And I build long-term stability. Ayan. In Jesus' name, amen. Thank you po and God bless. I hope may natutunan kayo today. Ayun. Thank you so much po, Sir Kelvin. But before you go, baka po merong mga questions po. Questions. Ayan, baka meron pong gusto magtanong sa atin pong speaker. Anyone who would like to ask question po? May nauwi ba kayo today? Yes, meron daw po. Yes, Si Sir.
So Ayan. yan, Circle, with regards po dun sa delayed gratification. So you Delayed mentioned kanina na talagang isa yan sa number one na isa sa talagang nagpapahirap sa mga negosyante. Kasi sino ba namang ayaw mag-flex? So, i-ask lang po sana namin, how many % po dapat ng income mo yung pumapasok dun sa wants natin? May ganun po ba kayo? Depende rin yan sa vision mo eh. Kasi kami, may mga time na talagang lahat ng income reinvest. Tapos may mga time na kami, may mga one-time purchase lang kami sa isang taon na malaki. Alam mo yun. Pero depende talaga sa vision mo eh. Kung hanggat kaya mong tiisin na ito, mag-grow pa to eh. Meron pa kaming dapat magawa or hindi naman kaya parang ito delikado to expand, baka pwedeng bili muna kami ng wants namin. Yes. Parang depende talaga siya eh. Depende sa growth na gusto mo. Pero yun nga, pagka meron kang net income, basta kuha ka lang talaga ng kuha ka rin talaga ng pangsarili. Pero hindi ko masabi ilang percent eh. Talagang ano siya? Hindi eh, kasi kapag kunyari sa real estate, hindi siya wise na i-cash mo siya ng isang buo. Kunyari, bibili ka ng 300 million na bahay. Wise bang magkaroon ka ng kung gusto mo 10 times mo bago bili 3B? Hindi. Dapat i-loan mo siya tapos yung interest kasi nun mas mag-grow yung value niya, mas malaki dun sa gino-grow na interest sa bangko eh. So, alam mo, hindi rin siya ganun eh. Ayun nga. Ayun yung sagot ko. Depende talaga sa ano. Oo, wag lang ubos biyaya. May guidelines tama. Ilang percent ng net income? Siguro 20%, kaya nyo ba 'yun? 20% lang ng net income. 80%, 30% savings, 50% reinvest. Kaya. Pwedeng ganun. Hindi, depende sa tao eh. Pero ako as much as possible reinvest lahat eh. Minsan lang talaga. Tingnan mo, naka-apple mo siya. Healthy ako ngayon. Healthy living na ako ngayon. May bago kaming brand ng bag, Charlie yung name ha. Bawal na mag Hermes dito. Ano yun? Kasing quality yun ng ng Hermes. Mura lang. Ayan. Di ba? At least hindi nabibili asawa ko ng bawal mo gamitin yan. Tignan mo naka-Charlie yan. Bawal ka na gumamit ng ibang brand. Di ba? Yun. Kung makikita nyo ngayon si Ana at si Jayan, bihira na yung gumamit ng ibang brand. Ginagamit na nila ngayon yung ina-R&D namin. Ano pa? Yes, sir. Questions daw. Ano po yung mga triggers nyo for expansion or to hold? Ngayong war? Yung kanina Hindi, pa sinabi hindi ko, lang or po ano ba? ngayong war. Yung halimbawa gusto nyo na po mag-reinvest to another business or hold mo muna yung Kami opportunity. kasi, since lagi kaming nasa China, so parang wala kaming time mag-save. Parang gusto namin talaga mag-try. Kasi, and pag nagtatry kami, parang meron kaming threshold na kaya mong matalo doon sa business na yon. So, parang lagi kang cost-benefit analysis kapag ka mag-i-invest ka eh. So, for example, mag-i-invest ako dito sa isang bagay na to ng 1 million. No? Syempre, yung nakataya doon sa, yung 1 million mo, pwedeng mawala. Kasi pag nilabas mo yon, willing ka na dapat yung mawala. And, i-check mo naman yung opportunity. No? Ano bang opportunity to? Kaya ba nito maging billion business? Billion peso or billion dollar business in the long time? So what if mag-work? What if hindi? Kung hindi mag-work, so talo ako ng 1 billion. Kung mag-work, edi 1 billion yung panalo ko. Parang ganun na lagi yung thinking namin ngayon eh. Parang yayaman ba ako dito or hindi, worth it ba to ng stress ko or hindi? Kaya ko ba tong maging ganitong level? Or hindi ko mo to may scale? May mga business kasi na kahit anong gusto mong gawin, hindi mo may scale. 'Di ba? For example, tapsilugan.
Di ba? Parang may scale mo lang siya kapag marami kang branch. And very capital intensive yun. Di ba? Ano pa ba? Basta ganun, gusto ko na lagi yung mabilis siya ma-scale. Ano ba yung mga mabibilis ma-scale? Yung kaya mo ibenta online. So, kung kunyari, mag-scale ka ng Tapsilugan, baka pwede mong gandahan yung brand, ipapa-franchise mo, tapos komisary ka. Lahat ng supply sa'yo, may scale mo yon. Pero kung ang thinking mo, gusto mo ng mag-branch dito, tapos yung second branch sa'yo ulit, third branch sa'yo ulit, para mahirap siyang scale. Parang sobrang stress yung makukuha mo doon. Parang, depende sa level talaga ng tao rin kung nasaang point ka na ng ng pagbi-business. And hindi yun madali. Dadaan ka talaga doon sa, kasi parang rin yan learning curve din yan Hindi mo yun ma-acquire agad, na alam mo na agad ganito. Hindi siya ganun Magta-try ka talaga, magfa-fail ka, yung process mo dito, di pala, akala mo sobrang ganda sa isip mo, pero in actual, di pala siya okay. Diba? Learning curve yun Hindi mo rin siya makukuha agad-agad. And ang dapat lang talaga is willing kang i-try, willing kang mag-risk. Kasi ako noon, bago ako nag-business, nag-work ako sa SGV. Kumbaga, ang risk ko lang, yung sahod ko na 18,000 versus kung magbe-business ako. Kung yung 18,000 ko doon, nanghihingi pa ako sa nanay ko. Kulang pa kasi mataas cost of living sa Makati 'Di ba? Parang walang at risk. So parang dapat kung bata ka pa, mas wala ka pang anak or mababa pa yung cost of living mo. So mas mag-try ka habang kaya mo pa mag-try. Kasi pag mga ka na, 50s, 'di ba? Dapat 'yun ka na 50s, 60s, dapat medyo ka na yan. Yung energy mo niyan, medyo yung iba na. Kasi ako nga lang, 33 pa lang ako, inaantok na ako ng 11 Imagine pa pag nakarating ka dun sa mga 60s, tapos dun ka palang mag-i-start. No? Parang dapat, hindi ko naman inaano na wala ng opportunity. Kasi nga si KFC nga, di ba? 75 years na siya. Pero, ayun, know your priority. No? Lalo na yung, minsan yung mga OFW, di ba? Parang, ang nangyayari sa kanila, magwo-work sila ng buong buhay nila, pag-uwi nila dito, may ipon sila, malulugi sila sa business, mas na-stress sila. Alam mo yung ganun. Ang hirap ng buhay. Ano pa ba? Nasagot ko ba, sir? Tanong mo. Sige. Follow up. Ay, tatanong ko ulit. Wala. Sige, tanong mo. Sige po, last question. Okay. Sir, ito, parang kanina ko lang narinig Kanina papatanong ko sana kay Aki kasi nakakahiya na. Baka sabihin nila, hindi ko kilala yung asawa ko. Ba't ako magtatanong? Sinabi mo kanina na iba-iba yung skill kapag ka nakaabot ka ng 1 million monthly, 10 million monthly. Ano yung tingin mong skill mo ngayon na masasabi mo na, okay, nagbago ko kasi 2 years ago ganito lang yung skill ko Ganun. And paano mo siya mas mapapalago? Kasi baka gusto ko mas yumaman pa tayo, di ba? Bigyan mo kami ng skill na dapat sa 1M, 10M. Well, first of all, kung 1M, kaya mo yan ng meron ng magaling ka sa isang bagay at mag-offer ka ng service. So for example, magaling kang mag-video edit, magaling kang magturo or what, kaya mo yan 1M per month dun sa skill level na yon. Pero kung gusto mo na ng 10 million, kailangan mo na ng leverage. No? So kung magaling ako mag-edit, magaling ako mag-video edit, picture-picture, kukuha na ako ngayon ng mga ite-train ko ngayon. No? Sila na yung mag-edit. Kasi hindi na kaya ng oras mo 24 hours lang meron ka sa isang araw. 'Di ba? So ito, yung mga bago mo ngayon na na tao, tuturuan mo ngayon sila. Syempre, kikita ka a certain part of it, no? Mas maliit yung kita mo kasi syempre sila yung nagwo-work, in-outsource mo. Pero 1:1 lang sila. Ikaw ngayon, 100 na yung kausap mo, though maliliit yon, pero marami yan pag pinagsama-sama. So, ayun yung next step. Kailangan marunong ka mag-leverage. 50 million.
Ano ba? Basta yun, dire-diretso lang, ibang business naman. Ibang business naman. Hindi, yun na. Hindi, pag dumadating ka na ng mga 10 million, yan na dapat yung may data ka. Ayan na dapat yung inaayos mo na yung structure ng company mo. Kasi, ang business, makikick off mo yan ng sales lang, marketing, operation. Walang finance, under yan 10 million, 50 million per month. Under yan hanggang titingin ka lang sa bangko mo. Pero kung gusto mong tumawid doon sa 100M, tapos gusto mo yung business mo lalampas ng 5 years, kailangan yan structured ka na. Kailangan dyan yung decision mo calculated na lahat. Kumbaga sa nagte-treasure hunting, no? May mapa ka. Hindi mo man alam yung eksakto, pero at least may guide ka na kung saan ka pupunta. 'Di ba? Kasi sa business wala naman kasiguraduhan yan eh. Risk pa rin yan eh. Marketing, risk yan. Mag-expand ka, risk yan. Pero alam mo na ngayon yung maximum na kaya mong malugi or yung ano na yun, yung decision na yun, backup na yun ng data. 'Di ba? Malakas kami sa ganitong malakas kami sa ganitong lugar. Yung mga tao naglalakad, hindi dinadaanan ng mga mabibilis na kotse. Yung maraming palengke, mga may tricycle. Ito yung lugar na malakas yung mga ano namin eh. So dapat etong ano na to, ito na yung next namin. 'Di ba? So dapat 'yun, may mga data ka ng ganyan. 'Di ba? So yung gano'n, yung 50 to 100M, diyan mo na talaga kailangan yung finance. No, kailangan mo na talaga ng mga data, aaralin mo, magde-decide kayo based sa data. Yung katulad nung ganun, kapag yung CFO nyo dapat pine-present yun sa CEO, tapos si CEO, nagde-decide na lang kasi hindi naman naiintindihan ni CEO yun eh. Ang role ni CFO is i-translate yun into layman's term and gawin yung maayos na mga data. Then si CEO dapat yan, de-decide na lang siya, ito risk natin dyan. Sige, kaya ba? Worth it ba yung risk na yan? Sige, ito yung maximum natin na matatalo. Kaya mapipilay ba yung business kapag ginawa natin to? Hindi naman. So, why not try it? Parang ganun. So, yun, data and systems na talaga pagdating ng malaking mga business. Kasi sa umpisa, hindi mo talaga priority yun kasi wala kang pampasahod ng accountant. 'Di ba? So, yun talagang nangyayari. Unless accountant ka talaga from the start. Pero mahal magpasahod ng accountant kung ang kita mo sa isang buwan ay 100,000, magpapasahod ka ng magkano mo fresh grad ngayon? 30 o 40,000? Kalahati na agad ng kita mo. So, di ba, hindi siya nagme-make sense. Cost-benefit analysis pa rin siya. So, ganun din. Yung mga pagpuput up ng mga tao, ng mga control sa company, dapat laging cost-benefit analysis siya. Hindi lang basta, ito yung maganda. Kailangan meron akong department head dito, meron ako ditong tao. Maganda, laki ng company ko, mukha akong malaki. Meron akong company car, meron akong magandang office. Di ka naman pala kumikita. 3 months lang pala, taob business mo. 'Di ba? Mayabang ka lang kasi mukha kang malaki pero di ka malaki. Kaya kung kaya nyo mag-start small sa pinakamaliit na bagay, 'di ba? Kami nga nag-start kami sa garahe namin eh. Kami nagde-deliver. Si Mary nagde-demo. Kami nagpa-plot ng biyahe, magta-transportify lang kami. 'Di ba? So hindi kami nag-start na alam mo, yung gusto mo talaga magyabang agad na, ganito na ako ngayon. Mayabang na ako sa Facebook. 'Di ba? Tama yung decision ko sa buhay. Kasi dumating din ako na nag-quarter life crisis ako noon. Kasi nakita ko yung mga kabatch ko nasa abroad, sweldo nila milyon. Kasi milyon ang sweldo ng accountant sa ibang bansa. Lalo na dun sa mga taguan ng pera. Kasi yung group namin sa SGV, sa banks kami. So parang iba yung training namin dun sa mga normal na taga-SGV. No? So nasa financial services org kami. So parang sa SGV, yun yung isa sa pinakamahirap na team kasi hindi mo na-apply doon yung lahat ng inaral mo nung college. Imagine mo sa bangko, yung cash doon, liabilities. Hindi naman yun yung normal, di ba? Kumikita kayo sa interest. Sobrang ibang-iba. Tapos lahat doon investments. Yung mga stock, yung mga dividends, yung gano'n, may mga trust fund. So, iba yung yung work namin dun sa mga normal na audit. Then, yun nga, yung mga kabatch ko, nasa Cayman's Island sila, di ba? Pag OFW, alam mo, Hong Kong, Singapore, di ba? Yung mga kabatch ko, nasa Cayman's Island, Bermudas Triangle,
Ganun yung ano nila, yung mga country nila, hindi yung hindi yung Singapore, Hong Kong. Hindi wala sa radar mo na may OFW doon, di ba? Yung mga country na yon. Meron pa ako isang kabatch na sa Abu Dhabi. Ano siya? Siya lang 1% lang yung hindi local doon sa company nila. Hawak nila yung buong water ng buong water reserves ng Abu Dhabi. And wala pa daw 1% doon yung yung hindi local nationality. So ganung level yung mga field nila. So sabi ko, bakit ba ako nandito? Ako nagpapak ako dito ng nag-online selling ako. Nagmamanage ako ng truck. Pag nasiraan, pupuntahan ko. Mukha akong gusgusin. Pag nasisiraan yung truck, bibili ako ng pyesa. I-repair mo, malay ko ba doon? Matututo ka rin eh. Ayan. Ayan lang.